Hello everyone, this is Tech Dojo and welcome to our video. Before we create file services, kailangan naka-partition, diba? So, ngayon nahatiin po natin yung partition po natin ng hard disk sa dalawa. So, paano natin gagawin yon? So, punta tayo disk management. So, right click po natin yung C. Then, click po natin yung shrink volume. Wait lang po tayo. Okay, tapos magde-define tayo kung gaano kalaki po yung ilalagay po natin na size ng partition. So, for demonstration purposes, so maliit lang po yung kukunin natin. So, ilan po ba yung total ng gigs ng ano natin, ng hard disk? 'Di ba? Para 40, 'di ba? So, lagay lang po tayo 15,000 for 15 gigabytes. Okay? So, click lang po natin yung shrink. Okay, so makikita nyo natin, unallocated po siya, no? So, right-click lang po natin siya para lagyan natin ng new simple volume. Okay, click lang po natin next. Okay, kuha na po natin default. Next. Next lang po tayo ulit. Tapos, next lang po ulit. Then, click finish. So, once na naka-create na po tayo ng partition, so makikita po natin, no? So, meron tayong dalawang partition na. So, dito po tayo maglalagay ng files dito sa sa new volume. Okay? So, minimize muna natin siya. So, close na po natin yung disk management. Okay? So, ano naman yung yung susunod nating gagawin? So, mag-install tayo ng file services. So, syempre, same thing po rin pong gagawin natin. So, click lang po natin add roles and features. Okay, click next lang po tayo. So, role-based or feature-based installation, click next lang po. So, iwanan na po natin default yan, no, for our server pool. Click next. Okay, so gagawin po natin ay mag-install po tayo ng file services. Okay, so saan po natin nahanapin yan? So, dito po. Hanapin natin sa File Storage Services. Okay. Okay, press click lang po natin dito to para ma-expand. So, meron tayong file server. Then, i-click naman natin yung File Server Resource Manager. Okay, tapos mag-add po tayo ng features. Okay. Natin kung tama ba, double check. Okay, so file server, resource manager, click next lang po. Okay, so ano po yung next na hanapin natin? So hahanapin po natin yung Windows Search Service para makapag Windows search po tayo ng mga file. Hanapin lang po natin siya, Windows Search Service. Ayun, kita na po natin siya. So, check lang po natin to. Then, click next lang po. Then, click install. Tapos, hintayin lang po natin. Sige, let's continue na, no? Add roles and features wizard. So, feature installation. So, tapos na po siya. So, click lang po natin close. Okay, so once na-close na po yan, okay, ngayon pupunta tayo sa kabilang drive, no, yung ginawa natin kanina. Okay. So, drive E. So, right click po tayo, no. Click lang po natin, gawa tayo ng bagong folder. So, pangalan po ng folder is users. Okay. Tapos, create tayo ng folder sa loob niyan. Ang ipapangalan naman natin, students. Okay. Uy, dumami na tayo, ah. Alright. Sige. Okay. Tuloy natin.
Okay, so once na na-create tayo ng students na folder, so gagawin po natin dito is right click po natin siya, properties, tapos i-click po natin yung sharing, tapos advanced sharing po tayo, no? Tapos i-share full natin yung share po natin yung folder. Okay, so once we click the share this folder, okay, punta po tayo na permissions. Tapos itong everyone, i-remove po natin. Tapos mag-a-add po tayo. Okay, so once mag-add po tayo, click lang po natin yung advance. Tapos click po natin yung find now. Tapos hanapin po natin yung domain users. Yan. So once hanap po natin si domain users, click lang po natin siya. Click OK. Tapos OK ulit. Tapos i-click naman po natin itong full control para may full control si domain user. Okay. Tapos click po natin yung apply and then click OK. So after naman yan, punta tayo sa caching. Tapos piliin po natin yung gitna. No files or programs from the shared folder are available offline. So ibig sabihin kahit offline po ang Windows server po natin, yung mga files na nagawa natin sa server, hindi basta-basta ma-access sa client hanggat hindi tayo connected kay server. Okay, so click lang po natin OK. Okay, click natin apply. Tapos click natin OK. Then, click natin close. Tapos minimize lang natin to. Okay. So, hindi pa po natatapos yung gagawin pa po natin. So, nandito tayo sa Server Manager. Click naman natin yung Tools. Hanapin natin si File Server Resource Manager. Magke-create tayo ng file screening. Ano yung file screening? Para hindi basta-basta maka-create or maka-copy ng isang specific file ang isang student na nandoon sa folder po na yan. Okay. So, nandito po tayo sa File Server Resource Manager. Click po natin yung File Screening Management. Okay. Click po natin yung File Screen. Okay. Ito yung File Screen. Yan. Tapos, create po natin yung Create File Screen. Okay. So, i-browse po natin, hanapin po natin yung students na folder. Okay, nasan ba siya? Diba? Nasa New Volume E. Tapos, students. Click OK. Okay, tapos, gagawin po natin is we're going to click this Define Custom File Screen Properties. So, click lang po natin itong custom properties. So, ano ba yung mga hindi pwede? So, syempre, audio, video files. Yung mga nagtatabi ng mga audio and video files na yan dyan. Okay? And then, yung executable files. Okay? Click natin yung OK. And click natin yung create. Okay. So, ano gagawin natin dyan? Save the custom file screen without creating a template. Then, click natin ang OK. So, ngayon, we are done sa ating pag-create ng file services at ng file screen. If may mga topics po kayo na gustong malaman po at mapag-aralan, please type it in our comment box upang gawan po natin yan ng ating video. Don't forget to like our video, click the subscribe button at notification bell para makareceive kayo ng updates sa ating mga
upcoming video. That's all for now, and see you in our next video.